Minasan, konnichiwa. I am Anna, your documentation specialist here at Jellyfish Education. And I'm Mika, program consultant of Jellyfish Education Philippines. So for today's video, we are going to talk about different and essential etiquette tips while in Japan. Yes, isa sa cultural value ng Japanese people is to maintain wa or harmony. So sila Japanese people, ayaw nila yung nakaka-disturb sila sa mga tao. Kumbaga harmony, yun yung isa sa value nila. Kaya marami silang mga etiquette, kumbaga unwritten rules sa Japan. Marami yan. And I think yung mga mahilig na rin sa interest sa Japan, or nakapunta na sa Japan, meron na rin silang idea sa mga etiquette na dapat nating i-value pag nasa Japan tayo. Siyempre, as visitors, kailangan din na i-respect natin, lalo yung sa culture din nila. Siguro common, alam po natin sa Japanese culture yung pagbango. Parang alam na agad na, may halong Japanese culture kapag masyadong nagbabanggit yung isang tao. So parang symbol of respect na nila yung bawi. Pag ginawa na natin sa Japan, na-appreciate na siya ng Japanese people. So as foreigners, nakikita nila na binavalue natin culture nila. Yes. Tsaka pati yung sa escalator, di ba? Talagang kung saan yung nakatayo lang sila. Yung mga dumadaan talaga sa kabilang side. Pero iba-iba siya actually. Sa Tokyo, nasa left. Yung sa Osaka kasi kabila. Kabilang side. So, minsan nakakalito pag nasa Osaka ka, nasa right side ka. Pumunta ka sa Kyoto, kabilang city lang. Sa kaliwa naman uli. So, important din siya na alam din. Kung sa ganitong lugar ako pupunta, saan yung kumbaga mapag-aralan din yung etiquette sa mga public places. Especially din po sa mga train stations. Hindi lang naman sa escalator. Nasa stairs din siya. May stairs actually. Pero nakalagay na parang may symbol kung saan aakyat, saan bababa. To avoid din magkabanggaan. Follow na lang tayo kung ano po yung tamang ruling. Then another etiquette siguro, isa I think medyo common sa toilet, sa restroom. Kasi sanay tayo pag gumamit tayo sa comfort room dito, nagtatapon tayo sa trash. Di ba lahat? Sa Japan hindi. Kapag tissue, sa toilet nila tinatapon. Yung tissue kasi yun nadidissolve. Kaya para makaless din siya sa garbage. Tapos ang parang pwede mo lang ilagay sa trash bin sa CR is sanitary napkin. Maliit lang siya. Tapos parang meron lang siyang mouth na gano'n. Tapos yung ginaganon lang. So talagang yung trash lang yun ang kasya doon. Tapos isa pa sa nakita ko sa etiquette nila doon, yung tissue, pinaka-fold yung parang lip. Masabi kasi pag yung tissue sa atin, kumbaga yung as-is lang siya. Sila hindi. Yung naka-triangle. Para mas madali siyang makuha ng susunod. Yung iba, parang common na rin siya. Kahit yung talagang gumagamit, yung user ng toilet, after nila sa tissue, pina-fold nila. Para yung susunod, mas madali nang makuha nga naman yung tissue. So, as foreigners din naman and as tourists, talagang important na alam natin yung mga ganitong etiquettes din. Para di naman tayo maka-offend din during our visit. So, we want our visit to be, as mentioned din ni Miss Mika, harmonious. Ayun, so, we need to follow talaga yung rules nila. And be aware para parating natin dun, di natin magamay kung ano talaga yung tamang gagawin natin. Yes, kaya important din talaga na before ng travel, kahit hindi na sa Japan, sa ibang countries, yung culture talaga and yung etiquette na kumbaga yung vina-value talaga. Kasi sa mga foreigners naman, kunwari mga Japanese naman, na nila. Pero kasi kapag nakikita nila na sumusunod ka, na-appreciate nila na-appreciate nila, natutuwa sila. Yeah. Maganda din makakuha tayo ng good impression din sa mga locals na sa Japan. So, madami yan. Maraming mga non-written rules sa Japan. Which is actually very interesting din, lalo na kapag mahilig ka din sa Japan. Parang mas makikilala mo yung Japan dahil sa culture nila. So, speaking of etiquette then, for our next video, we are going to talk about public transportation etiquette naman. Yes! So, like, share, and subscribe. Bye!